Magandang hapon. Kumusta kayo, grade 9? Kumusta kayo, Rafael, Albert, Ivy, Jervin, JM? Okay lang po. Ma'am, okay lang. Okay lang po. Kumusta naman ang inyong New Year at Christmas? Boring, ma'am. Boring. Masaya. Okay lang. Kulang, ma'am. Kulang. Nung Christmas, walang nagpa-fireworks dito sa amin. Pero nung New Year, meron. Pero at ang konti na. So, hindi na talaga siya katulad ng dati. Kahit pa man ganun, di bale, life must go on, sabi nga nila. Kaya let's continue pa rin. And welcome back to our second quarter sa ating unang linggo. Mag-check muna tayo ng inyong attendance. 13 kayong online sana, pero 8 lang kayo na nandito. I-double check ko lang yung attendance ninyo na nag-appear sa akin. Si Stephanie, si Rafael, si Albert, si Ivy, si Jervin, si JM, si Jocelyn, si Gia. Kung meron mang mga hahabol mamaya, ay hintayin na lamang natin sila. Okay? Mag-start na tayo. Para sa ating pagsisimula ngayong markahan, ang mga bibigyang pansin natin na kasanayan ninyo ay itong nakikita ninyo sa inyong screen. Ang module ninyo ay para sa 2 linggo, kaya hahatiin natin ito. Itong unang 3, yan muna yung bibigyang pansin natin ngayon. Tapos next week ay yung nahuling 2 naman. Ngayong araw at bukas, dito tayo sa nasusuri ang tono ng pagbigkas ng napakinggang tangka at haiku. Nasusuri ang pagkakaiba at pagkakatulad ng estilo ng pagbuo ng tangka at haiku. Nabibigyang kahulugan ang matatalinghagang mahalagang salitang ginamit sa tangka at haiku. At yun lamang muna sa ngayon. Batay sa kasanayang pampagkatuto dyan, ang magiging layunin natin ngayong oras ay pakibasa nga, Ivy. Nasusuri ang pagbigkas ng haiku at tangka sa wikang Hapon at salin. Natutukoy ang pagkakaiba ng haiku at tangka. Nabibigyang kahulugan ang mga talinghagang ginamit sa tula. Yan, salamat. At kanina, pinasagot ko na yung inyong paunang pagsusulit. Ang pinakamataas na puntos ay 7. Sino ang nakakuha ng 7 kanina? Ikaw ba yun, Ivy? O si Yes, G ba? ma'am. Okay, so si Ivy. Di bale, sa mga hindi nakakuha ng mataas, at least nagkaroon kayo ng ideya kung tungkol saan ang ating tatalakayin ngayong araw. Bago tayo magpatuloy ay magbalik tanaw tayo sa mga natalakay natin sa unang markahan. Paki-ready yung inyong kahot. Maglalaro tayo. Okay. Ang code natin o ang PIN natin ay 05234518. 04234518. Nakapasok na ba? Yes, ma'am. Okay. Pasensya na dyan sa ingay. May nagpapagawa ng tangke. Yung iba nakapasok na ulit? Yes, ma'am. Okay. So sige, you may start answering.
Nasa number 2 na ako. Pagdating sa gubat ay naisip niyang mali ito sa bandang huli, umuwi siyang kasama pa rin ang ama. True or false? Pindutin niyo lang. Okay, mali daw yung sagot ko. Tingnan natin. Ang mga nangunguna, nag-iba ka na ng pangalan, Gia. Nangunguna si Gia. Tingnan natin. Ang kwentong ito ay tungkol sa lalaking lasinggero at irresponsable. Timawa ang ama, Noche Buena. Nangunguna na ngayon si Adoniram, susunod si Gia, and then si Jervin. Sa dulang ito, hindi lamang sa regalo sasaya ang mga mahal sa buhay, kundi higit pa ang pagsasama-sama. Timawa, Noche Buena, o Juan de la Cruz. Ang sagot ay mali yung sa akin. Okay. Muli, nangunguna si Gia, si Adoniram, si GM. Alin ang halimbawa ng teleserye? Encantadia, biyag nilam ang Timawa. Okay, tingnan natin. Ang mga nangunguna, si Gia, susunod si Adoniram. Sino tong B? And then si Jervs. Yan, nakalaro na si Stephanie. Ay, si Ivy ba tong B? Okay. Yes, ma'am. Very good. Kung mapapansin ninyo lahat ng mga akdang yan sa unang markahan, yung mga akdang galing sa Pilipinas, yung ang ama na galing sa Singapore, saang lugar yan sa Asia matatagpuan? Saang lugar kaya yan matatagpuan? Nasa Timog, Hilaga, Kanluran? Nasaan kaya? Silangang Asya, ma'am. Nasa Timog, Silangang Asya. At mamamasyal tayo sa ating katabing bansa. Say hi sa mga makikita natin. Ano kayang bansa ang tinutukoy ng mga larawan na ito? Cherry blossoms, palace, white and red na flag, and then kimono. Anong bansa kaya yan? Japan. Sa Japan. So, tama. Mamasyal naman tayo ngayon sa ating katabing bansa o sa ating kalapit bansa na Japan. Hello sa mga otaku dyan. Yan. Bibigyang pansin natin ang kanilang panitikan, lalo na ang kanilang tula na tinatawag nating haiku at tangka. Ito ay nagsimula o nag-originate mismo ito sa Japan. Nung kayo ay nasa grade 7, ang tinalakay natin noon ay haiku at tanaga. Pero ang tanaga kasi, ito ay gawa ng mga Pilipino. Ang tangka, gawa na mismo ng mga Hapones. Isinilang ang haiku noong ika-8 siglo, samantalang ang tangka naman ay noong ika-15 siglo. Yan. Kaya mas una itong haiku. Ano nga ba ang kasaysayan nitong haiku?
Ang dating pangalan niyan ay Hoku. Ngunit pinalitan lamang ito ni Matsuo Basho noong ika-19 na siglo. Siya ang tinatawag nating Master of Haiku. Wala pang magandang kuha ng larawan noon, wala pang camera. Kaya ito muna, siya ito. Siyang pinakamarami at pinakasikat na manunulat ng haiku. Ang tema nito ay kalikasan at pag-ibig. At sinasabi rin ng iba na ito ay pag-ibig sa kalikasan. Sinasabi rin dito na pumupukaw ito ng kamalayan at gumagamit ng mga nakikita sa paligid bilang simbolismo. Kaya normal na makikita natin sa mga haiku ay kung ano rin yung nakikita natin sa ating paligid. Yun lamang, magkaiba ang kinagis ng lipunan ng mga Hapones at ng mga Pilipino. Kaya kung sa atin, hindi naman tayo masyadong gumagamit ng mga lotus kapag tayo nagsusulat. Pero sa bansang Japan, kadalasan makikita natin doon sa kanilang akda. Diba? Sa haiku ay meron din tayong mahalagang paksa. Ito yung paghahati. Pakibasa nga ito, Gia, lahat. Ang pinakamahalaga sa haiku ay ang pagbigkas ng taludtod na may wastong antala o paghinto. Kiro ang tawag dito o sa Ingles ay cutting. Ang kireji naman ay ang salitang paghihintuan o cutting wood. Ito ay kadalasang matatagpuan sa dulo ng isa sa huling tatlong parirala ng bawat berso. Yun, salamat. Ang keywords natin na dapat ninyong tandaan ay ang kiro at kireji. Mahalaga yan sapagkat sa Japanese ay walang spacing ang kanilang pagsulat. Meron silang tuldok, meron silang quote, pero bihira silang gumagamit ng spacing. Kaya, ang ginagamit nila dyan ay yung kiro o yung paghinto at yung kireji, saan ka hihinto. Sa kanila kasing paraan ng pagsulat, maaaring ito ay vertical, patayo, o nawawala-wala si Jocelyn, teka, papasok siya. O kaya yung iba naman ay horizontal. Yan ang kanilang paraan ng pagbasa. Kung pa-vertical, sundan lamang natin yung arrow. Magsisimula tayo sa taas, then balik tayo dito. Pagka horizontal naman, pag ganun. Yan, nakikita niyo ba yung arrow? Kaya mahalaga yung paggamit ng kiro at ng kireji sa kanila. Sa atin, hindi natin masyadong maiintindihan yan sapagkat hindi natin naiintindihan din naman yung Nihongo. Hindi natin alam kung anong meaning ng mga characters na yan. Kaya, importante rin na magkaroon tayo ng kaalaman, lalo na kung nais nating maintindihan yung kanilang mga salita. Ano yung mga nais silang ipahiwatig. Ito namang tangka. Ano naman kaya ang tangka? Ito ay nangangahulugang maikling awitin na punong-puno ng damdamin. Tandaan ninyo, ang mga kanta ay nagsisimula yan sa mga tula. Tapos lalapatan na ng himig para makabuo ng isang awitin. Ang paksa ng mga ito ay tungkol saan, Stephanie? Nawala ata si Stephanie. Jervin? Amin. Yung paksa. Ano yung mga paksa ng tangka? Pag-ibig, pag-iisa, o pagbabago. Ayan, salamat. At sinasabi rin natin na ang tangka ay naging daan upang magpahayag ng damdamin ang mga nagmamahalan noon. Tulad din dito sa Pilipinas, yung mga lolo at lola natin noon, uso ang pagbibigay ng sulat. Gayon din noon sa mga Hapones. At tangka, yung uri ng tula na ginagamit nila para dito.
Ginagawa rin itong laro ng mga aristokrata noon. Dugtungan ang ginagawa nila. Mauna muna yung isang tao, magbibigay siya ng mga 3 taludtod, tapos dudugtungan nung susunod para makabuo sila ng tangka. Kapag sinasabi nating aristokrata, anong tinutukoy natin dito? Mayayaman. Okay, tama. Ang mga mayayaman o yung nasa mataas na antas ng lipunan noon. Pakibasa, sino pang hindi ko natawag? O Rafael. Ma'am, pakiulit. Pakibasa. Ang pinakaunang tangka ay kasama sa kalipunan ng mga tula na tinatawag na Manyoshu o Collection of 10,000 Leaves. Sa panahong lumabas ang Manyoshu, kumawala sa makapangyarihang impluwensya ng sinuunang panitikang Sino ang mga manunulat na Hapon. Okay, thank you. Etong Manyoshu na ito, aklat yan na inipon nila yung mga akdang na isulat mula nung ika-6 hanggang ika-9 na siglo. Naglalaman yan ng 4,500 na tula at 90% dyan ay tangka. Sinasabi nila na nung nabuo na nila itong aklat na ito, itong Manyoshu, ay masasabi na nila na sariling kanila yan. Sapagkat nung unang panahon, eksklusibo lamang ang Nihongo o yung Nihongo sa pagsasalita. Pero pag nagsusulat na sila, ginagamit nila ay yung mga Chinese characters. Kaya sa Japan ay mayroon yung tinatawag nating kanji na alphabet nila. Binubuo ito ng 2,000 Chinese characters. Mula ngayon dito, sa Chinese characters na ito, bumuo na ang mga Hapones ng sarili nilang alphabet. Ito na yung hiragana at katakana. Karamihan sa mga tao sa Japan, nahihirapan pa rin sila sa pagbasa, mas fluent o mas mahusay sila sa pagsasalita. Stephanie, teka, pasok lang siya. Ayan, pumasok na. Yan ang Manyoshu. Kaya nung nabuo na nila ito, ay sobrang saya nila kasi yung feeling na sarili na nila ito. Hindi na sila nanghiram sa mga Chinese o sa Chinese ng mga Chinese characters. Okay. Tingnan natin itong halimbawa ng haiku. Kasi nakita na natin kanina yung kasaysayan niya. Ito ay isinulat ni Gonzalo K. Flores sa panahon ng pananakop ng mga Hapones noon. Pakibasa, Jervin, nandito ka na? Nawawala-wala siya eh. Jervin. Tutubi ni Gonzalo K. Flores. Hila mo'y tabak, ang bulaklak ng hinig sa paglapit mo. Dala mo? Yes. O Jervin, ano kaya yung ibig sabihin ng tabak? Sword, ma'am. Sword, espada. Eh, yung bulaklak. Kapag sinasabi natin na birdie, tumutukoy yun sa mga lalaki dahil sa sex organ nila. Eh, yung bulaklak kaya, anong tinutukoy nila dyan? Kamo, ma'am. Okay, tumutukoy yan sa mga kababaihan. Ito nga yung ginawa ni Gonzalo, ay binatay niya doon sa naoobserbahan niya sa mga panahong ito. Take note, sabi nga natin, ang haiku, nakabatay sa kung ano yung nakikita mo sa kapaligiran mo. At nung panahon nga na ito,
ay talamak sa mga Hapones yung basta-basta na lang nangre-rate ng kung sino-sino. Yung tutubi dyan ay hindi literal na tutubi, kundi merong nakatagong kahulugan na tumutukoy yan sa mga sundalong Hapones noon. Kapag nakikita na sila na paparating, natatakot na yung mga babae dahil alam na nila kung ano ang posibleng mangyari. Ito naman kayang anyaya ni Gonzalo K. Flores. Stephanie, nakapasok ka na ba? Yes, ma'am. Sige, pakibasa. Anyaya ni Gonzalo K. Flores. Ulilang damo sa tahimik na ilog. Halika, Sinta. Salamat. Ulilang damo, tahimik na ilog. Halika. Anyaya. Anyaya yung title. Ano kayang ibig niyang sabihin? Sino kaya ang inaanyayahan niya? Ang kanyang minamahal, ma'am. Pwede? Maliban kaya sa minamahal, sino pa? O kung nung panahon ng mga Hapones, talamak ang basta-bastang pagpatay noon, maraming mga naiiwan. Kasi nga, Nag-iisa sa buhay. okay. Itong mga nauulila, yung mismo sinabi niya rin dyan ng mga ulila, dahil nga uso noon, hihilain ka lang ng mga Hapones, re-raping ka na, o kaya biglang malay mo, hinila ka, sinali ka na pala sa death march. Yan. At isa yan sa napansin ni Gonzalo na maraming mga naulilang mga bata noon. Ayan, ang haiku. Tignan naman natin itong halimbawa ng tangka. Nawala. Ito. Sige. Mamaya na lang yung halimbawa ng tangka. Batay dito sa halimbawa natin ng haiku, ay pansinin natin yung estruktura niya. Pag sinabi natin structure, bigyang pansin ninyo yung bilang ng taludtod, yung sukat, kung may tugmaan ba. Okay? Ilang taludtod ang nakikita ninyo? Ma'am, 3. Tatlo. Okay, asa na yun? Ito. 1, 2, 3. Ang taludtod ay hindi katumbas ng sentence. Magkaiba yun. At sa bawat taludtod, ilan ang nabibilang ninyo na pantig o syllable? Sige nga, kung maalala ni Ivy, paano magbilang ng pantig? Ivy? Nawala ata siya. Stephanie? Hello? Ma'am, 5 and 7. Ilan? Hello? Ilan? 5? Hello? Nag-chat soon. Ay, nag-chat siya? Anong sabi niya? 5 and 7. 5 and 7. Okay, alin dyan ang 5? Yung una lang? Yung una lang ba ang 5?
Ma'am, Jay first nga taludtod kun Jay last. Kunjay last. Itong gitna, Ma'am, 7. 7. Ganon din ba dito sa anyaya? Ito sa kabila, pareho ba yung bilang ng pantig? Ma'am, yes. Okay. Batay dyan sa naging obserbasyon ninyo, ang haiku ay binubuo ng 17 pantig. Tama yung sabi ni Gia kanina, 5, 7, 5, at 3 taludtod. Ito, 1, 2, 3. Itong bilang niya, pwedeng magkabaliktad ito. Pwedeng ito maging 7. Asa na? Pwedeng itong una maging 7, tapos 5, 5, o kaya 5, 5, 7. Basta ang kabuuan dapat ng pantig ay 17. Meron ba kayong nakikita dyan na tugmaan? Meron ba siyang tugmaan? Ma'am, awan. Wala. Okay. O, Gia, baka makalimutan mong mag-Filipino, ha? Okay. Maliban dyan, sa halimbawa natin sa haiku, o teka lang, ba't nawawala-wala itong iba? Dumako tayo sa halimbawa natin ng tangka. Tangka. Ito ay sinulat naman na mismo ng mga Hapones. Ito, ang pamagat ay katapusan ng aking paglalakbay ni Oshikochi Mitsune na isinalin ni M.O. Hoxon. At itong isa naman ay naghihintay ako ni Prinsesa Nukada na isinalin rin ni M.O. Hoxon. Pakibasa, sino pang hindi ko natatawag? Albrecht. May audio ka ba, Albrecht? Wala. Rafael. Sige, si Rafael Ma'am, na saan? itong halimbawa ng tangka, katapusan ng aking paglalakbay. Napakalayo mga wakas ng paglalakbay. Sa ilalim ng puno, tag-init noon. Gulong ang isip. Yun, salamat. Sabi natin kanina, ano yung 3 paksa ng tangka? Yung nagsisimula sa letter P na 3? Pag-ibig, pag-iisa, o pagbabago. Ayan, very good. Pag-ibig, pag-iisa, o pagbabago. At itong una, ano kaya ang pinapaksa niya dyan, dun sa 3? Saan natin siya maibibilang sa pag-ibig, pag-iisa, o pagbabago? Pag-iisa, ma'am. Pwedeng sa pag-iisa kasi nandun daw siya sa ilalim ng puno. Ano bang i-meaning natin o anong kahulugan ng ilalim ng puno? Hindi sa ilalim ng puting buwan, ha? Sa ilalim ng puno. Ang problema. Pag sinabi nating ilalim ng puno, problema, o sige. Yung iba, anong naiisip nyo pag sinabi sa'yo na, tara sa ilalim ng puno? Anong ginagawa mo sa ilalim ng puno pag mainit? Ma'am, magpapahinga. Okay. Nagpapahinga. At itong senaryo natin dito, habang siya ay nagpapahinga sa init ng araw, ay gulong-gulo na ang kanyang isipan. Naglalakbay siya. Sa bagay noon kasi, hindi pa naman uso ang mga eroplano, taxi. Yeah. Lakad-lakad lang noon na may dalang kabayo. Yan yung kay Oshikochi Mitsune. Ito namang halimbawa ni Princess Nukada na naghihintay ako. Pakibasa, sino pang Jervin.
Wala, Ma'am, nakibasa? naghintay ako. Oo, nanabik ako sa'yo. Pikit mata nga ako. Gulo sa dampin nitong tagas. Okay. Ano kaya ang pinapaksa naman ito? Pag-ibig. Okay, very good. Tungkol yan sa pag-ibig, sa paghihintay ni Prinsesa Nukada. Salamat. Kanina, natukoy na natin yung struktura ng haiku na mayroong ilang pantig. Ilang pantig ang haiku? 5 at 7. 5. 5, 7, 5. Pag pinag-add natin lahat yun, ilan na yun? Ma'am, 17. 17. Very good. At meron siyang ilang taludtod? 3. 3. Tama. Tatlo. Sa tangka, ilang taludtod mayroon? 5. 5. Sa bawat taludtod, ilan ang bilang ng mga pantig? 7. 7. Napakalayo pa nga. Tama. 5, 5, 7, 7, 7. O, tignan natin yung sagot niya, 5. Anong sagot mo, Gia? 5, 5, 7, 7, 7? Yes. 7, 7, 7, 5, 5. Wakas ng paglalakbay, 7. Sa ilalim ng puno, 7. Tag-init noon, 5. Gulo ang isip, 5. So, sagot ni Gia, 7, 7, 7, 5, 5. Etong kabila, yung naghihintay ako ni Prinsesa Nukada. Naghintay ako, oo. Nanabik ako sa'yo. Pikit mata nga ako. Gulo sa dampi. Nitong lagaslas. Yan, pareho din. Ibig sabihin, mula dyan sa ginawa nating pagsusuri, ang tangka naman ay binubuo ng 31 na bilang ng pantig at mayroong 5 taludtod. Katulad ng haiku, pwede ring magkabaliktad yung bilang ng mga pantig dito. May mga ibang tangka rin na ang bilang ay 7, 5, 7, 5, 7. Yung iba naman, 5, 5, 7, 7, 7. Basta ang dapat ang kabuuan lamang. Uy! Nagulat ako dun. Teka lang. Basta dapat ang kabuuan nito ay mayroong 31 na bilang ng pantig. So yan ang istruktura ng haiku at tangka. Titingin pa tayo ng ibang halimbawa. Pero ngayon, ang bibigyang pansin naman natin, paano nga ba pinabasa ang haiku at tangka? Tingnan natin itong unang halimbawa ng haiku. Ang pamagat nito ay Old Pond ni Matsuo Basho na isinalin ni Vilma Siambat. Nariyan yung original. Pag ito ay ginamitan na natin ng kiru, magiging ganito na. Muli, ano yung kiru? Kiru, kireji. Kiru, ano ang kiru? Cutting. Okay, yung cutting. Kireji, Cutting wood. cutting wood, kung saan ka naman mag-i-stop. So, hindi natin naintindihan. Kaya hindi natin maisalin. Pero, di bale, papakinggan naman natin. Etong nasa right side, ito na yung nakasalin sa English. From this to this. Ito naman ay yung tiyak na salin sa Ingles at muling isinalin sa Filipino. Kung ikaw kaya ang babasa nito, Gia,
Kung ikaw ang babasa nito, paano mo ito babasahin? Itong nasa side na to. Nakikita ba yung cursor? Nakikita niyo ba yung cursor? Yes, ma'am. O, Gia, paano mo naman ito babasahin? Ito. Hello? Nawala ka ba, Gia? Anak ka na mabasa. Etong nasa right side, itong FU, RUI, KEYA. O sige, sasampulan muna ni JM. Tapos mamaya ikaw. O, JM, kung ikaw kaya, paano mo yan babasahin? Huwag mo nang ipatranslate sa sariling pamamaraan lang. Or kung paano nyo lang gustong basahin. Ito nga, itong Furo Ikeya, Kawazutoboy Komo, Mizunoto. Ito. Siyempre, hindi ko lang ipapabasa sa inyo itong naka-Nihongo. Kayo talaga. O, JM, kung ikaw babasa, paano mo ito babasahin? Ito. Hala, bakit natakot kayong magbasa? Naka-ano naman yan? Nababasa nyo naman yan. Sige, anyone, sinong gustong mag-try? Ivy. Ma'am, di ko alam basahin. Itong nasa side na ito, Yes, ma'am. as in? O, Gia. Furui Keya Kawazutobi Komu Mizunoto. Thank you. Halagang nanonood ta ng anime. Ayan. Kung babasahin natin, syempre ito lang ang kakayanin natin no? Kasi hindi naman tayo marunong mag-Japanese. Maliban na lamang kung nakapag-aral tayo o tumira tayo dun. At kung papansinin natin, pag binasa natin yan, nandun pa rin yung accent ng pagbasa natin. Hindi natin talaga mababasa na parang sa original. Base dun sa binasa ni Dia, pakinggan naman natin to dun sa pina-record ko, pinabasa ko dun sa kaibigan kong nagtatrabaho sa Japan. Sabi niyo kung narinig. 古池や河津飛び込む水の音。 Narinig niyo ba? Narinig ba? Yes, ma'am. Ayun. Hawig ba yung paraan ng pagbigkas natin at saka dun sa original na paraan ng pagbigkas? Masasabi niyo ba na pareho ba yun? Pareho ba yung pagbasa ni Gia, yung pagbasa ko, dun sa pinarinig ko sa inyo na recording? Yes or no? Malapit na, ma'am. Oh, medyo malapit daw.
Kaya mahalaga na pag bumabasa rin tayo ng tula, lalo na kung hindi naman yung sa atin, no? Mahalagang factor o mahalaga yung bagay, yung paraan ng pagbigkas. Kasi hindi natin alam, baka pag iba yung bigkas natin, naiiba na rin yung kahulugan ng salita. Sabi natin kanina sa haiku, di ba? Napakahalaga na alam mo kung ano yung kapaligiran na pinagbatayan dun sa isinulat dyan. Kasi meron nga yung mga nakatagong meaning, hindi natin alam. Katulad na lang yung nasabi dyan na kawazu o yung palaka. Kawazu. Kawazu tibikon. Yung kawazu. Siguro pag binasa natin, palaka. Baka yung normal lang na yung tumatalon-talon na nagkukukak-kukak. Pero sa mga Hapones pala, ang kawazu ay nangangahulugan rin ng simula ng tagsibol. Yung spring. Kaya maaari rin na nung panahong isinulat ito ni Matsuo Basho, ay nagsisimula na ang spring sa Japan noon. Yan. Kaya huwag kakalimutan na meron pa rin yung mga nakatagong kahulugan o kaya yung mga talinghaga na nais ipahiwatig ng mga bawat tula. Lalo na nga itong haiku at tangka. O sabi niya, matandang sapa ang palakay tumalon, lumalagaslas. Matandang sapa ang palakay tumalon, lumalagaslas. Sa Japan, bago mag-spring, nauna ang winter. Winter nila ng December to February, tapos March to May, spring na. Kaya siguro nasabi niya dyan, yung nakakatalon na yung palaka, kasi nagsisimula ng matunaw yung mga tubig mula noong taglamig. Yan yung halimbawa natin mula kay Matsuo Basho. Ito naman, halimbawa natin ng tangka. Ang pamagat ay spring is here ni Kino, Kino Tomonori. Muli, si Vilma Siambata ang nagsalin. Nariyan ulit yung original. Tapos, narito yung para mabasa natin. Kung ako ang babasa niyan, babasahin ko siya ng ganito. Hisakato no hikari no dokeki, haro no hiri, shizu kokoro naku, hano chicharu no, haru no chiruramu. Kung kayo kaya ang babasa, paano nyo naman babasahin? Rafael, paano mo kaya babasahin? Na parang Japanese, ma'am. O sige, paano yung parang Japanese? Di ko po alam, ma'am. Hisakata no, gano'n? Hikari no dodaki. Ikaw, JM, paano mo yan babasahin? Di ko din kaya, ma'am. O, Gia. Otaku. Hisakata no hikari no dokeki, haru no hiri, shizu kokoro naku, hana no chiruramu. Yun. Thank you, Gia. Yan yung pag binasa natin itong Japanese characters. Pag sinalin natin yan sa English, pakibasa nga, Stephanie. Nawala si Stephanie. Ivy. Ma'am, Pakibasa nga yung English. this perfect still spring day bath in soft light from the spread out sky. Why do the cherry blossoms so rashly scatter down? At kapag nakasali na sa Filipino, Rafael, Ma'am, pakiulit. Di ko narinig. yung salin sa Filipino, pakibasa. Payapa at tahimik ang araw ng tagsibol. Maaaliwa, walas, bakit ang cherry blossoms naging mabuhay?
Sa tingin ninyo, bakit kaya yung cherry blossoms hindi niya isinalin? Cherry blossoms pa rin. Bakit kaya? O yung, halimbawa pa yung X-ray na salita. X-ray. Ma'am, awan Tagalog. Okay. Wala itong tiyak na salin sa Filipino. Kaya, kukopyahin pa rin natin kung ano yung nasa English nito, yung cherry blossoms. Okay? Pinabasa ko ulit yan. Pakinggan natin yung audio. 方の Teka lang. 光の時計、春の日に静心なく花の散るラム。 Isa pa. 久方の光の時計、春の日に静心なく花の散るラム。 Ayun. Katulad ng sa haiku, mahalaga rin na bigyang pansin natin yung wastong paraan natin na pagbigkas. Kaya ang maganda talaga dyan, no? Medyo mag-aral din tayo ng background ng buhay ng mga Hapones noon para makarelate tayo tsaka manood ng manga. Tama ba? Manood tayo ng mga anime, magbasa ng mga manga pala. Tama ba, Gia? Okay, wala nang sumasagot. Yes, ma'am. Di ba? Sige. Dako tayo sa ating Jamboard. Ibibigay ko yung link sa inyo. Pakisabi kung na-access mo ito. Yan, may nakapasok na. May 3 nang nakapasok. One, two, three, four, five, six. Si Jocelyn, hindi na ata siya nakapasok. No, 8 kayo ngayon. So, may 2 pa. Yan. Sa screen nyo ba, nakikita nyo itong side na to? Yes, ma'am. Okay, so ibig sabihin naka-ready siya. Ilan lang nag-join? Sige, habol na lang yung 2. Kasi ang alam ko nahihirapan ng signal si Stephanie at si Jocelyn. Kanina pa sila pasok-labas, pasok-labas. Ayan, 7. Better. Okay. Para sa ating unang word ay haiku. Ang gawin nyo lang, magbigay kayo lahat ng mahalagang words na naaalala ninyo na tinalakay natin ngayon tungkol sa haiku. Paano? Kung gusto nyong mag-pen, na-miss ninyong magsulat, pwede nyong gamitin ng pen. Kung gusto nyong mag-type, etong sticky notes ang pindutin ninyo. Anything. Sulat nyo rin yung pangalan nyo, ha? Halimbawa ako, pangalan ko muna. Tapos, lahat na ng naalala ko. Susulat ko na. I-click nyo lang yung save. And then, mag-appear na siya dito.
save, tapos yan, nalabas na siya dyan. Halimbawa, ganyan. May mga naka-phone ba sa inyo? Baka nahihirapan kayo mag-access sa phone? Sige, hintayin natin yung sagot ng iba. Hindi nag-a-appear yung sticky note. Ma'am, hindi nag-a-appear yung tools. Nakalmat lang pinaka. Okay, try nga ulit ito. Ma'am, meron na. Meron na. Sige, refresh nyo. Meron na yung mga tools. Yan, may nakikita na akong si Gia, Kiru. Naalala niya ang Kiru. Yung iba, hindi nyo ba ma-access? I-refresh nyo lang. Si Maglay pala yung octopus. Si yung chipmunk. Wala pa si Stephanie. Tsaka si Ivy. Si Albert. Na-access mo ba, Albert? Jerbs, at saka maliban sa pangalan ninyo, ano yung mga naalala ninyo tungkol sa haiku na diniscuss natin? Pwede nyong i-edit yan. I-double click nyo lang. Tapos pwede nyo ulit na masulatan. Pwede nyo rin palitan ng color. Parang ako. Yan. Oh, very creative naman si Gia. Jerbs, anong mga naalala mo sa topic natin na haiku? Yung iba, i-try nyo din na sumagot. Yan itong chipmunk, dolphin, duck, bat, cheetah.
Ayan, nakapasok na si Stephanie. Maliban sa pangalan, magbigay din kayo ng mga keywords na naalala ninyo sa haiku. Halimbawa, si Gia, ang naalala niya yung Kiru. Si JM naman yung Kireji. O kayo, yung iba. Wag lang basta pangalan. Paki-edit tong sa'yo. Jervin? Si Gia ata ulit to Ay, si Ivy. Si Ivy ba tong V? Yes, ma'am. O, sige. Maliban sa V, ano yung mga keywords na naaalala mo sa haiku? Okay, go. Kanino yung Matsuo Basho na isa? Oh, Ma'am, akin po. bakit na-delete lahat? Sinong nag-delete? Huwag niyo masyadong galawin, nagdi-delete. Nawala yung iba. Sus, paki-undo kung sino yun. Yung nasa upper left. Kung sinong last na nag-click. Sige, balikan natin yung mga naalala ko ng mga sinagot ninyo. Sabi ni Gia, Kiru, ayan, balik na. Umpisa natin kay JM. Ano ulit ang Kireji? Cutting word. Cutting word. Yung iba cutting wood. So, dyan ka hihinto. Anong word yung paghihintuan mo? Ano naman Gia yung Kiru? Cotton. Cutting, yung paghinto. Pagbabasa ka. Ivy, sino itong si Matsuo Basho? Ma'am, akin po. Ha? Oo, pero sino siya? Anong kinalaman niya sa haiku? Ma'am, master of haiku. Okay, siyang master of haiku. Jorvin, ano yung kigu? Kigu. Seasonal reference. Saan mo nahanap yan? Saan mo nahanap yung kigu? Hmm? Nawala ka? Steph, any words? Ano mang salita na may kaugnayan sa haiku? Steph? Ma'am, ayaw po hindi ako makatype kaya hindi po Sige, sabihin mo na lang. Ma'am, hoku. Hoku. Ano naman yung hoku? Ma'am, haiku. Haiku. Yung dating pangalan niya. Okay. Thank you. Baka nahirapan sa signal si Jocelyn at saka si Albert kasi nawawala sila. Hindi siguro sila maka-type. Okay?
Ang next naman ay ang tangka. Muli, dating gawi, any words, anumang mga salita na naaalala ninyo sa ating talakayan sa tangka. O sige nga, kung makasulat ka ng maayos. Oy, very good. May nakita akong maganda. Mhm. Mhm. Si Ivy tong purple, no? Ma'am, yung pink. Oh, yes, Ah, ma'am. oo. Pink pala. Hintayin natin yung iba. Huwag nyo nang kopyahin yung mga nabigay na, ha? Hello? Saan yung iba? Ayan. O, habang naglalagay pa yung iba, Gia, tungkol saan ang Manyoshu? Ma'am, collection of 10,000 leaves. Okay, collection of 10,000 leaves. Ilang porsyento ang nilalaman niyan na tangka? 90%. 90, very good. Ivy, tungkol saan itong aristokrata? Ma'am, mayaman. Anong kaugnayan nila sa tangka? Ginagawang larong dugtungan ng mga. Very good. Yan yung laro ng mga mayayaman noon. Si Stephanie, nabanggit mo yung salitang awit. Bakit naman awit? Ma'am, dahil ito ang kahulugan ng tangka. Sige. Ito ay inaawit. Bilang tulad ng inaawit ng puno ng damdamin. Sabi ni Jerwin na alaamin. Adapay, boys, wala man lang kayong representative. Puro babae itong mga nagbigay ng sagot. Nasaan kaya yung iba? Meron yan, Jervin. Parang pati si Rafael nawawala. Si Albert naglalagraw. Nawala rin si JM. JM, Jervin, Rafael. Ano kaya yung maiugnay niyo sa tangka? Pwede rin yung bilang. Ilang ganito, ilang ganyan. Oh. Anong siglo nabuo or isinilang? Yun din, sabi ni Gia, yung paksa tungkol saan. Kaya niyo yan, boys. Dapat may magsagot man lang dyan na kalalakihan. Yun, sumagot si JM tungkol saan yung 77555.
Ma'am, yung bilang ng pangatnig sa tangka. Pangatnig o pantig? Ipantig pa lang. Yun. So sa kabuuan, ilan dapat mayroon? Sa kabuuan. 21, ma'am. Ha? 21. 21 o 31? Ay, 30. 31. 7 plus 7 plus 5 plus 5 plus 5. 7, 7. Ay, JM. 7, 7, 5, 5, 5 ba? O i-double check mo ka? Kasi pag inad natin, 7 plus 7, 14. Plus 5, 19. Plus 10, 29 lang. Eh, dapat 31. Paki-edit. Pag i-add natin yung sinagot mo, 29 lang. Dapat a total of 31 o may kabuuan na 31. Ayun, very good. So, dapat 7, 7, 7, 5, 5. O, Jervin, hintayin ka namin. Ayun. Ikaw ba tong yellow? I-click nyo yung cursor dito sa tools kung mag-move kayo. Huwag yung pen. Pag yung pen, magsusulat ka. Pero pag yung cursor, pwede mong mag-move. Sa'yo ba, Jervin, yung taludtod? Kanino yung taludtod? Ay, ni Shaq J. Yellow. O sige, Albert. 1, 2, 3, 4, 5 na taludtod. Yung taludtod, ha? I-add mo ba yun? So, bali 15 na taludtod ba yung tangka? 15 ba na taludtod? 15 ba na taludtod yun, Albert? Ah? 15 na taludtod yung tangka? O baka na... Oh, sabi niya sa chat box, ma'am, yes, ma'am. Oh, iwasto natin na 5 taludtod lang ang tangka. 5 taludtod. Hindi 15. Hindi natin i-add yung 1, 2, 3, 4, 5 para maging 15. Hindi. Ang bilang ng taludtod sa tangka ay 5 lamang. Okay po, 5. Jervin, makakahabol ka ba? Hello, Jervin? Ma'am, pakisend mo ang link. Sige, wait lang. Any word o anumang salita na maiugnay mo sa tangka. Tangka. Oo nga naman, poetry o mga tula. Tama? Ang tangka ay halimbawa ng tula ng mga Hapones, gayon din ang haiku. Ayun. So, nakasagot na ba lahat? Si Jocelyn, nagwawala-wala ang connection niya.
Si Stephanie nandito na. Ayan. So, isa lang ang hindi nakakasagot dahil nga sa medyo mahina ang internet, pero naiintindihan naman natin. Okay? So, yan ang haiku at tangka. Mga tula ng mga Hapones. Ang haiku noong ika-8 siglo isinilang, samantala ang tangka noong ika-15 siglo. Ang haiku tungkol sa pag-ibig at kapaligiran. Samantalang ang tangka naman ay pag-ibig, pag-iisa o pagbabago. Ang haiku ay binubuo ng 575 o sa kabuuan ay 17 pantig at binubuo ng 3 taludtod, samantalang ang tangka ay mayroong ilang taludtod ulit, Albert? Ilang taludtod? 5. Very good. Mayroong 5. Ayun, nag-chat siya. Mayroong 5 taludtod at binubuo ng ilang pantig, JM? 31, ma'am. Okay, very good. 31 at hindi 21. Ayun. Salamat. Ngayon ay malapit na tayo sa huling bahagi ng talakayan natin para sa araw na ito. Ang susunod ay magkakaroon tayo ng isang pagtataya tungkol sa mga natalakay natin. Kung kanina ay nakakuha kayo ng mga mabababang marka sa paunang pagtataya, sana ngayon ay tumaas na yung inyong mga punto sapagkat natalakay na natin yung ating paksa. Okay? I-send ko yung link ulit dito sa ating chat box, tapos sagutin lamang. Paki-check kung na-access ninyo, kung nakaklik ninyo. Na-access ba? Yes, ma'am. Okay, sige. Yes, ma'am. Sagutin nyo muna.
Nag-chat si Jasmine. O, nandito ka, Jasmine. May naraw ang kanyang internet connection. Tignan ko nga. Nakapasok ba siya? Ay, wala nga. Mahina nga. May 3 nang nagpasa. Ayan. 7 na ang nag-submit. Tignan ko lang kung... Okay, so nakapag-submit na lahat. Tingnan natin, ilan lang nakakuha ng 10 sa inyo. Wala? 9. 9. 9. Hello? Hello? Naririnig ba ako? Yes, ma'am. 8. Here, ma'am. Here. 7. Here. 6. Ma'am. Ma'am. Oh, may dalawa. Ma'am. 5. 5. So, saan kayo nahirapan? Dun sa interpretasyon ng halimbawa? O dun sa bilang-bilang? Di taludtod, ma'am. Sa bilang. Naulaw kayo sa... Ma'am, patnig. Nandito kayo sa Haiku at Tangka. Ayan. Di bali, makakabawi pa naman kayo. Meron pa rin yung ibang gawain ninyo dun sa module ninyo. Nandoon pa rin naman. Okay, so balik tayo dito sa inyong presentation. Tignan ko mamaya yung total score ninyo. Teka lang, naglalag. Ayun. Ayan. Balikan lang natin yung inyong weekly home learning plan para hindi kayo masyadong malito. Itong number
para yan sa mga modular. So, para sa inyo, yung dating gawi, diretso answer na. At ang sasagutin nyo na lamang para bukas dun sa schedule natin na 3 to 5, magsimula kayo dun sa pagyamanin 1, pagyamanin gawain 1, pagyamanin gawain 2, hanggang doon sa suriin 2. Huwag nyo nang gawin yung sa punemang suprasegmental kasi yun ang gagawin natin next meeting. Okay po? So, nagawa natin itong mga ito ngayong araw. At sana ay may natutuhan kayo doon sa ating naging talakayan. Sisend ko mamaya yung soft copy ng module at saka ito rin, sisend ko rin sa inyo. Ayan. Meron bang mga tanong o may gusto kayong linawin? Dating gawi pa rin, sa email ko pa rin isisend. Huwag sa messenger kasi ang hirap hanapin pag natabunan na ng ibang messages. At yun nga, paalala, last week na ng completion. Kanina may nagpas pa ng week 6. Kasi magpapas na rin kami ng inyong mga grado. May mga tanong ba tungkol sa ating talakayan o sa ating asignatura? Hello? Wala? Ay, Okay, so silence means yes. So, kung wala na kayong mga katanungan, huwag niyong kalimutang humabol pa hanggang Friday kung may mga hindi pa kayo na ipasa na mga gawain, lalo na yung inyong proyekto, yung doon sa ikalimang module sa dula, yung kay Manding. Okay, huwag niyong kakalimutan yun. Kung wala nang mga katanungan, paalam sa inyo at see you next week. Naglalag ba ako? bye ma'am. O, sige. Paalam, paalam. Bye ma'am. Ay, wait lang. See you next week. Mag-picture tayo. Wait lang, mag-picture muna tayo. Mag-on muna kayo ng camera nyo. Hindi ka na malayas. May umalis na yung iba. Wala na. Asa na yung iba? Umalis na? Yan. Ayan, very good. Si Stephanie lang talagang proud dito. O yung iba. Gia. Rafael. Albert. Ma'am, walang cam. Ay, Stephanie, mag-on ka na. Nag-on na si Albert. Oh, Ivy. Gia. Gia, wag ka nang mahiya. Ivy. Ivy. Ayan. Ikaw, Ivy. Mabilis lang to. O, yun, no? Naka-headset pa. Rafael, wala kang ano? O, Albert, mag-on ka na ng cam mo. Albert. Albert. Ayan. 1, 2, 3. Isa pa. Ipa-print screen ko. 1, 2, 3. Ayun. Sige, paalam. See you next week. Bye ma'am. Bye-bye. See you next week.